Muli po tayong manalangin at hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa pag-aaral natin ng Kanyang salita. Panginoon, namamanhi kami na ang iyong salita ay maliwanagan namin sa mga napakahalaga na mga kaisipan at tuntunin na maaari naming matanggap ngayong umaga sa pagbubukas ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na ito ay maunawaan namin at mailapat namin sa aming mga buhay saan man kami tinatagpo nito sa aming mga kalagayan. Maraming salamat sa aming pagtitipon na maaari kaming maging malaya sa gawain ito at makasama kami sa pananambahan. Kaya Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya sa aming pamamanhik, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mundo na kung saan ang Pasko ay mas Tagalog ng pinag-celebrate, no? Pinagdiriwang, ay merong countdown. Ano po? Ka-countdown na sila. Ilang araw na lamang ay Pasko na. Pero ang tanong natin, do you know what they are excited about? Bakit ba sila nagka-countdown? At ano ba yung excitement na taglay ng countdown na ito? Ano ba yung naroon sa kanilang pagbabantay? At siyempre ako bilang inyong tagapanguna sa ating church ay umaasa ako na kayo ay nagagalak sa panahon na ito sa tamang mga dahilan. No? At sinasabi natin na ang December 25 na itinakda ng ating mundo, bagamat ito'y sabi natin related sa pagan worship, at kung titingnan natin ng kasaysayan na yan, December 25 is not a sacred date. What is sacred is the event. Yung nangyari na ang Panginoon ay pumunta rito sa lupa at isinilang sa pasabsaban. At bagamat wala namang utos na yan ay ipagdiwang natin, wala rin namang pagbabawal na wag natin ipagdiwang yan. So it is something laid upon us as a matter of Christian liberty. Ngunit ang aking pagtitiwala ay ang mga anak natin ay nakikita ang halimbawa o yung mga mahal natin sa buhay, nakikita ng malinaw sa kanila ang halimbawa ng pagtugon natin sa kapanahonang ito sa mga tamang dahilan. For right reasons. Kaya hindi naman masama na mag-celebrate tayo. Sabi nga natin, hindi bawal. Wala rin namang pinag-utos. Ang Christian liberty allows us to exercise what is deemed proper sa ating isipan by virtue of how our consciences are informed. Kaya mahalaga na malaman natin ang tunay na batayan why Christians are rejoicing every time we are reminded of the birth of our Lord Jesus Christ. Kanina ay binanggit sa ating scripture reading ang passage, Luke chapter 1 verse 26 to 38. Ito yung tinatawag na annunciation. Ito yung pagpapahayag ng anghel kay Maria kung ano ang mangyayari sa kanya. No? I'm explaining to you the immediate context of that verse or those passages. Dahil yung Luke 1:35, I'm inviting you to please see your Bibles. Ito po ang isang talata na bibigyan natin ng diin. No? Habi po ng talata, verse 35, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So yan ay nandun sa gitna ng mga talata na sinabi ng anghel ang bagay na ito kay Maria.
At makikita natin, tumugon si Maria sa sinabi ng anghel. Ang sabi niya, "How will this be since I am a virgin?" Hindi siya makapaniwala at hindi niya maintindihan ang ibinalita ng anghel sa kanya. At nakita natin yung mga nakapaligid na pagpapaliwanag ng manunulat tungkol sa magiging miracle na mangyayari. No? Sabi, si Mary ay isang virgin, verse 27. She is highly favored by God, verse 28. She is troubled by the greeting, nagitla siya doon sa pagbati sa kanya. Sabi, ano kayang uring pagbati ito? And then in verse 36 to 37, she receives the assurance and a sign. Sabi nung anghel sa katunayan, o sabi nung panulat, si Elizabeth ay nagbubuntis rin, 6 months ahead of you. Makikita natin in the immediate context na ipinagtabi yung miraculous birth ni John the Baptist, which is humanly explainable. Bagamat miraculous din ito dahil si Elizabeth ay matanda na. At nagkaroon sila ng bunga ng kanyang asawa, si Zacarias, at ang kanyang ipinagbubuntis ay si Juan Bautista. Yun ay miraculous din. Pero ang isang mas kamangha-mangha pa ay ang isang virgin o birhen na maglilihi at magbubuntis. Pinagtabi po sila, parehong miracle. Yung isa ay humanly explainable. But yung isa, hindi natin kayang ipaliwanag kasi wala naman siyang pakipagsiping, sabi ng Tagalog, wala pa siyang nakikilalang lalaki. Hindi ibig sabihin, walang kakilala, kundi ibig sabihin, there is no relationship sexually to be consummated into a conception or giving birth. Kaya pinagtabi ito doon sa mga talata upang maunawaan natin ang mysteriousness or the miraculousness of this event na tinatawag natin na virgin birth. Kaya tinutukoy natin ito, sabi, this conception is not by natural means, but by a direct and unique and powerful work of God. Ipinapakita rito sa atin ng mga talata na yung sinabi ng anghel kay Maria ay isang kakaiba at ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga pagkilos. Sa mas malawak na larawan, makikita natin na ito ay tumuturo doon sa Genesis. Ano po? Nung ang banal na spirito ay lumulukob sa kalawakan during that time at kasama ng Diyos sa paglikha in the old creation. Now sabi dito, ang banal na spirito in our passage ay lumilim kay Maria at nakita natin na ito rin ay magbubunga ng isang paglikha which is the new creation, no other than the Lord Jesus Christ. Ang isa pang larawan na makikita natin sa lumang tipan ay yung ulap na bumabalot doon po sa tent of meeting o sa tabernacle. Nung bumaba ang ulap doon sa tabernakulo, yung po yung sinasabing Shekinah glory. It is the indication that God is dwelling among men. Ang Diyos ay bumaba upang makipisan sa kanyang mga tao. But now the Holy Spirit through Mary in doing what He is doing, yung sabi, the Holy Spirit will overshadow, lililiman, at ikaw ay mabubuntis at ang iyong isisilang ay ang anak ng Diyos. Ito yung sinasabi sa bagong tipan in a parallel text in John chapter 1 verse 14, sinasabi dito, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung dwelling among us, sa original text po yan ay tabernacling. No? Tabernacle. Bumaba at nakipisan sa atin
and we have seen His glory. So yan ang larawan in the book context, hindi lamang immediate context. At ang punto nito, mga kapatid, ang talatang ito, Luke chapter 1 verse 35, this verse interprets the virgin birth as the incarnation. It is God taking the form of flesh. Ang tawag natin doon sa English ay incarnation. So magkaiba po yun sa reincarnation. Sikapin nating malaman yung pagkakaiba nun. Incarnation is God taking the form of man, incarnate, in flesh. No? At where the pre-existent divine word takes on human nature. Kaya kung ilalagay natin ngayong umaga ang mensahe sa isang pangungusap, ay ganito ang sinasabi ng Luke chapter 1 verse 35. God's Holy Spirit used His divine power to make the Virgin conceive a sinless child who is the Son of God. Yun po ang mensahe natin, ano? God's Holy Spirit used His divine power to make the Virgin conceive a sinless child who is the Son of God. Sa Tagalog, ginamit ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ipaglihi ng birhen ang isang batang walang kasalanan na siyang anak ng Diyos. At ano ang makikita natin sa isang talata na yan? Hatiin natin sa tatlo ang talata na yan o ang mensahe na yan. Makikita natin dito, number 1 is the role of the Holy Spirit. Ano ang ginampanan ng banal na Espiritu sa talatang ito? Pangalawa, makikita natin dito, the sinless birth of the Lord Jesus Christ. Yung ipinanganak ay walang kasalanan. No? At pangatlo, makikita natin dito, the two natures of the Lord Jesus Christ. Makikita natin yung dalawang likas na ipinapakita ng talatang ito na ang Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu ay nagsilang ng isang batang walang kasalanan, tao, no? Pero ang tawag sa kanya, He is the Son of God. So makikita natin dito dalawang likas. Likas ng tao at likas ng Diyos sa iisang persona ng ating Panginoong Hesukristo. So tingnan natin yung unang punto. Makikita natin dito, sabi, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So, ito yung role ng Holy Spirit. Pinapakita dito ang ginampanan ng banal na Espiritu sa incarnation o sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. The Bible explicitly mentions the important role of the Holy Spirit in incarnation. Sinasabi ng talatang ito ang kahalagahan ng ginawa ng banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan. Ano ang puntos natin? Sinasabi natin, the third person of the Trinity is almost always neglected in the narrative of the Christian birth. Karaniwan, nakakalimutan natin na merong gampanin ang banal na Espiritu who is the third person of the Trinity. Pag dumadating ang narrative o ang kwento ng kapanganakan ng Panginoon, ano ang na-highlight natin? We always hear about the shepherds, the angels, the wise men, the gifts of the wise men, ang mga anghel na nagkakantahan, pero hindi nababanggit sa narrative ang banal na Espiritu. Diba? Naobserbahan natin yan sa ating mundo. Kung wala ngang Christ sa celebration ng Pasko ng mundo, mas lalong walang Holy Spirit. No? Napapanood niyo ba sa TV ang mga celebration ngayon? Countdown ng mga pinailawan ng mga dambuhalang parol, ano? Mga sari-saring pakulo ng iba't ibang mga television network, iba't ibang mga city, no? Mga bayan, meron silang sa Pampanga, meron silang contest ng mga dambuhalang parol. No? Yung mga pagandahan ng mga actually, mga parol na yan, ine-export pa yan ng Pilipinas. Ano? Sa ibang lugar naman, pinapakita nila yung kagandahan ng kanilang iba't ibang sari-saring mga paraan ng pag-celebrate ng Pasko. Diba?
sa Quezon, merong yung mga lahat ng bahay doon ay naglalagay ng mga produkto nila, no? Kaya dinadayo yan ng mga turista. But where is Christ? No? And more so, where is the Holy Spirit? Samantalang prominente siya dito sa narrative. Luke 1:35, it is the power of the Holy Spirit who will overshadow Mary, and through that power, Mary will conceive a child. And that child will be the Son of God, or is the Son of God. No? At makikita natin, God the Father, through the Holy Spirit, gave Jesus His body. In Hebrews chapter 10, verse 5, sabi po ng talata, a body you have prepared for me. No? At yan ay binanggit sa lumang tipan in Psalm 40, verse 6. Sabi, ito yung anticipatory prophecy na sabi, parang ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita rito. And sabi, it is Christ's willingness to take on a human body, ayun po yung incarnation, as an initial act of perfect obedience. Yung kanyang pagtanggap ng katawan bilang nilikha ay unang-unang tanda ng kanyang pagsunod sa Diyos sa kanyang gagampanan, no, in obedience to the Father's will, culminating in His death. The body prepared was the prerequisite for the atonement. Hindi pwedeng mamatay kung wala siyang katawan. Kaya makita natin, yun ang paunang pangangailangan, prerequisite ng pagtubos. No? So, at makikita rin natin dito, isang bagay, the conception of Mary was an unprecedented act of divine power. Wala pang katulad nito na nangyari sa kasaysayan. No? Nothing like it has ever been heard, and yet we always fall or we always fail to notice it. Kung napakakaiba pala nito at nag-iisa lang, no, the mighty display of God's miraculous power in a virgin conceiving without sexual consummate relationship, bakit hindi ito nababantog? Bakit hindi ito nalalaman ng mga tao? At hindi ito isang kaalaman na panaag sa ating mga kaisipan. So kung ilalapat natin yan, no, sa ating kaisipan, let us be mindful of the role of the triune God in the incarnation, making possible for Jesus to be born as a man. No? Tingnan natin, involved dito yung God the Father, involved dito yung God the Son, at yung isinilang, the second person of the Trinity ay nagkatawang tao. So let us be mindful palagi, bagamat hina-highlight natin dito yung role of the Holy Spirit, na sa ating pangunawa ay palaging naandun yung involvement ng the three persons of the one God of the Bible. No, the role of the Holy Spirit being prominent here, but we see God the Father, who is the source of that plan, the Holy Spirit who accomplished that plan, and the Lord Jesus Christ who was the person in that plan. No, so sabi natin, the supernatural conception proves that God takes the initiative in salvation. Ito ang isang implication kung ilalapat natin ito sa ating karanasan. Makikita natin na ang paunang hakbang sa ating kaligtasan ay ang hakbang ng Diyos upang isilang ang ating tagapagligtas. No? Malagay sa pagiging tao ang ating Panginoon na siya ang magiging tagapagligtas natin. Ano pang isang bagay na pwede nating personally mai-apply sa kaisipan na ito, no? In the work of the Holy Spirit? Masasabi natin, we must rely on the Spirit's power to accomplish God's impossible will in our lives, no? At hindi yung sarili nating kalakasan, no? So kailangang sumandig tayo, maunawaan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga kalooban na lalo na parang imposible nating gawin kung sa ating sarili lamang. Diba? At ano yon, mga kapatid? Kung tayo magpapatuloy sa ating buhay kabanalan,
sa ating sariling kalakasan, that is impossible. No? Kung nagawa ng Panginoon, the miraculous birth of the Lord Jesus Christ, a God coming to earth in flesh, that's impossible. But the Holy Spirit can also be our power who is behind our sanctification sa mga pinagsisikapan nating kabanalan dito sa lupa. That's the role of the Holy Spirit. No? So, naalala ko yung isang gagawin kong illustration nito by way of analogy in Ecclesiastes chapter 9:15. The poor man, sabi, there was a poor man, there was found in a city a poor man, but a wise man, and he by his wisdom delivered the city. No, yet no one remembered that poor man. Merong binanggit si Solomon in his writing in Ecclesiastes, referring to a person na siya ay matalino bagamat hindi siya malakas. Pinapakita dito ni Solomon yung kahalagahan ng wisdom. At sinabi niya sa kanyang paliwanag, there was a poor man in a city who delivered that city from destruction by his wisdom. Yet that poor man was forgotten. Ano, at maaari natin makuha yung kaisipan na yon na narito ang banal na spirito. Napakadakila ng kanyang ginawa. Yet, more often, siya ay nawawala sa larawan, sa doon sa napakadakilang kababalaghan or miracle that occurred in history when the Son of God, the Lord Jesus Christ, was born to be a man like us. Now, pangalawa, tingnan natin, hindi lamang sinasabi ng talata yung role ng banal na spirito sa incarnation, sinasabi rin dito na ang Panginoong Jesus ay sinless yung kanyang birth. Wala siyang kasalanan nung siya'y sinilang. No? At pansinin natin, sabi, it is the Holy Spirit that enabled Christ to be free from the taint of sin even though He will go through the human birth process. No? Hindi natin kayang maunawaan na ipapanganak o isisilang ang isang tao na walang kasalanan. Bagamat siya ay dumaan sa birth process. Di ba sabi natin, tayong lahat ay merong bahid ng kasalanan because we were born in Adam. Di ba? Lahat ng taong isinilang sa mundong ito ay merong original sin. And that is because of Adam. Sabi in Romans 5:12, by one man, because of that one man, sin entered into the world, and so death by sin, for all have sinned. Kaya tayong lahat ay namamatay dahil nakasalanan tayo by virtue of our identity with Adam. Pero paano nangyari na mayroong isang pinanganak na tao pero wala siyang kasalanan? And He is no other than the Lord Jesus Christ. Pero dumaan din siya sa pagdilihin ni Maria, sa pagbubuntis ni Maria, at siya isinilang din katulad natin sa pasabsaban, pero wala siyang kasalanan. Paano nangyari yun? No? It is very important that Jesus coming to earth to be a man, not to be tainted with sin if He is to be a Savior from sin. Isipin natin, no, na hindi pwedeng maging tagapagligtas ang isang meron ding bahid ng kasalanan. Kaya sa pagparito ng Panginoong Jesucristo sa lupa, kailangan siyang maging tao, pero kailangan wala siyang kasalanan. And how was it done? In that wise, siya ay sabi, niniliman ng banal na spirito, at si Maria ay nagbuntis, at ang kanyang ipinanganak ay tinawag na banal. Tinawag siyang banal. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Jesus' holiness was His qualification. Jesus had to be born holy so He could live holy and die as the perfect substitute. Para maging posible ang kamatayan, kailangan siyang maging tao. Sa pamamagitan ng banal na spirito, naging tao siya. At
ang kanyang kapanganakan, wala siyang kasalanan. Ang pagsilang sa kanya ay wala siyang kasalanan. The sinless life of Christ begins with a sinless conception. Pansinin natin, sabi ko sa aking notes, we could not understand the process. Hindi natin kayang ipaliwanag ito. All we can do is to believe the things revealed in the Word of God. No? How could this be since I have not known a man? Yun ang sabi mismo ni Mary. Wala akong nakikilalang lalaki. O ibig sabihin, wala pang sumisiping sa kanya para siya'y mabuntis, pero siya'y magbubuntis. So si Maria mismo, hindi niya alam at hindi niya kayang ipaliwanag, humanly speaking, paano yun mangyayari? At tayo na bumabasa ng Bible ngayon, 2,000 plus years ago, tinitingnan natin sa record, the faithful record of what happened. Sinasabi lang sa atin dito, si Maria ay nabuntis sa pamamagitan ng banal na spirito at ang kanyang isinilang ay walang kasalanan. How do we explain that? Hindi natin kayang ipaliwanag yon. That defies our human understanding. Posible lang nating mapaniwalaan yon by faith. Kaya tatanggapin natin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos kasi yun lang ang batayan natin, di ba? Sabi natin, in our Reformed faith, sola scriptura. Pag sinabi ng salita ng Diyos, the Word of God is inerrant, the Word of God is infallible, the Word of God is the breath, the out-breath of God. It is inspired and therefore we must believe it. Hindi na natin kailangan ng technical explanation. Hindi natin kailangan ipaliwanag. At una, kailangan lang natin paniwalaan yan. No? So, sabi ng isang manunulat, si Millard Erickson sa kanyang systematic theology, sabi, compared with the earliest forms of revelation, the incarnation is superior. Napaka-taas daw nitong incarnation, nitong revelation na ito. The pinnacle of the acts of God is to be found in the life of Jesus. The miracles, His death, and the resurrection are redemptive history in its most condensed and concentrated form. Napakapuro, sabi, ng kapahayagan na ito. Solid ito, dapat nating mayakap ito, dapat nating maintindihan ito, at dapat nating paniwalaan ito ng ating Panginoong Hesus, siya'y isinilang na walang kasalanan. No? So anong puntos natin mga kapatid? Christ is the only qualified Savior if we are looking for a Savior from sin. Kung tayo naghahanap ng isang tagapagligtas sa kasalanan, iisa lang ang tagapagligtas. Ito ang ating Panginoong Hesukristo because He has no sin from His very conception. Paano natin ito ilalapat? Kasi information ito, mga kapatid Let us make it operational sa buhay natin. Paano natin makikita yung relevance nito? Kanina sabi natin, kung ang banal na spirito ay kaya niyang gumawa ng imposible, pag ilalapat natin yun sa personal life natin, imposible tayong lumakad ng banal kung wala tayong banal na spirito na tumutulong sa atin. Ibig sabihin, magre-rely tayo sa banal na spirito sa mga bagay na imposible nating magawa without the power of the Holy Spirit. Sa pangalawang bagay na to, kung ilalapat natin ito, sabi, without Christ being a man and without Christ being a sinless man, we have no Savior from sin. Dapat makita natin sa ating panuri na wala ng ibang tagapagligtas na umuugnay sa kasalanan, kundi si Kristo lamang. Kaya sabi, strive for spirit-empowered holiness in all conduct, knowing your identity is tied to the Holy One, no other than the Lord Jesus Christ. So kung tayo nagsasabing Kristiyano, mga kapatid, kung sinasabi natin, inaangkin natin ang mananampalataya tayo, ang ating pagsusumikap ay sabi, our spirit, we must strive for spirit-empowered holiness. Isang kabanalan na ang kapangyarihan ay nagmumula sa banal na spirito
dahil tayo ay identified with Christ. Kabilang tayo kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo, kaya yung ating pagsisikap ay isa dapat pagsisikap na umuugnay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay ng kabanalan sa atin. So ang hamon sa atin, sabi, embrace the imputed and imparted holiness of Christ and pursue sanctification out of gratitude. Tugisin natin ang pagpapabanal. Yakapin natin ang kaisipan na tayo ay binihisan na ng katuwiran ni Kristo, ng kanyang kabanalan. Dahil si Kristo ay walang kasalanan at nagtiwala tayo sa Kanya, dapat daw nating tugisin ang pagpapabanal ng merong pagpapasalamat. No, are you happy while you are pursuing holiness, mga kapatid? No, nasisiyahan ba kayo na ang pagsisikap ninyo ay sa kabanalan? Sapagkat alam ninyo na ang pagiging nasa Panginoon ay binihisa na tayo ng katuwiran ni Kristo. Ang kabanalan ni Kristo ay napasa atin dahil siya ay isinilang na banal, walang kasalanan, at nung tayo nanampalataya sa Kanya, ang lahat ng Kanyang kabanalan o ang Kanyang uri ng kabanalan, being separate and being morally righteous, ay pwedeng mapasa atin. No? Kasi alam niyo po, yung idea ng kabanalan, being holy, yung walang ethics na sense, no, not ethical sense. Being holy just means being separate, no, nabubukod o ibinukod for God's use. But yung moral sense is walang kasalanan, no, and it works for both senses. Sa mananampalataya, tayo ay ibinukod at tayo rin ay inaasahan na maging banal dahil tayo ay nakay Kristo, no. Alam niyo po, kung i-illustrate ko to, no? Sabi ko, the world distorted the central focus of the sinless birth of Christ. Sinira ng mundo, no? Sinisikap sirain ng mundo yung tinuturo ng Biblia sa atin na si Kristo ay sinilang na makasalanan o walang kasalanan. Anong ginagawa ng focus ng mundo? Imbis na si Kristo ay i-focus na sinless, anong nangyari? Ano? Sabi dito, the sinless birth of Christ was being refocused to the sinlessness of the mother of Christ. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa kasaysayan, nag-imbento sila ng mga doktrina na sinasabi nila kung si Kristo ay walang kasalanan, ibig sabihin, yung nagsilang sa Kanya ay wala ring kasalanan. Ano po yung doktrina na yon? Immaculate Conception. Yung nagbuntis sa Kanya ay wala ring kasalanan. Ibig sabihin, si Maria ay wala ring kasalanan. Diba? Piyesta ng Immaculada noong December 8, diba? So, nakikain ba kayo sa kapitbahay ninyo? Ang katuruan sa likod ng Immaculate Conception is that Mary was conceived without sin. Imbis na ang tuon ay si Kristo ang isinilang ng isang birhen na walang kasalanan, the world is focusing it to the woman who gave birth to the Son, and they are saying that that woman is also immaculately conceived. Wala rin kasalanan. Kaya, nauuwi tayo doon sa kaisipan na yon, Immaculate Conception. At sabi nila, another invention of doctrine, nung si Maria ay namatay, ay kinuha siya ng mga anghel, and she was declared to be the Queen of Heaven. Diba? Ano nakikinig nating turo tungkol kay Maria? She's the Queen of Heaven. At yan ay imbensyon ng tao. Hindi po yan galing sa Biblia. Yan ay papal bull o utos ng Papa na si Maria ay gawing Queen of Heaven. At sinasabi rin na si Maria ay yung kanyang virginity ay nagpatuloy, yung tinatawag na perpetual virginity.
Kaya pinapasinungalingan nila na si Jesus ay merong pang mga kapatid sa laman. Sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay panganay at meron pa siyang mga kasunod na kapatid na isinilang, meron pa nga babaeng kapatid ang Panginoon. Di ba? Nabasa niyo ba yun sa Bible reading ninyo? Merong mga kapatid ang Panginoong Jesus sa laman. At sinasabi na si Maria, dahil siya Queen of Heaven, dapat tayong manalangin sa Kanya. Kaya nga merong invention na rosary, di ba? Aba, Ginoong Maria. Ano? So, yun ang invention dahil sabi ay siya ang Queen of Heaven. Kaya yan ay pinasinungalingan ng mga synods. Ito yung pagpupulong ng mga pantas o dalubhasa sa Biblia at pinasinungalingan nila ang mga kaisipan na yan. At merong salita in the Council of Ephesus in 431 AD na tinukoy si Maria as the Mother of God. Ang ibig sabihin nun, ang isinilang ni Maria ay Diyos. Hindi ibig sabihin nun na si Maria ay Diyos din. Ngunit yan ay kinuha bilang isang idea upang sabihin na si Maria ay pwede rin ituring na Diyos. Kaya nabaluktot yung statement ng Council of Ephesus into saying that the Mother of God is the emphasis there is the Son that was born to Mary is God. Pero ang ginawa nila, si Maria ay ginawa nilang equivalent to the Mother of God. Inilagay nila yung title, Napadiin kay Maria. Kaya, sabi ng isang writer, si Lorraine Bettner, baka madagdagan yung Trinity. Baka magiging quartet na ngayon dahil hindi malabo na sumunod ang ganung katuruan kasi nga ay binibigyan nila ng diin instead na ang diin ay dun sa sinlessness of Christ ay doon napunta sa sinlessness of the mother who gave birth to Christ. Kung titignan natin, paano ito pinapasinungalingan ng Biblia, sinabi ni Maria, di ba, sabi niya, in her song of praise, sabi niya, my soul rejoices in God, my Savior. Yung Magnificat, di ba, sabi noon, si Maria din pala ay kailangan ng tagapagligtas. Pangalawa, namatay si Maria. Ibig sabihin, she was a subject of the punishment of sin. Makasalanan siya, kaya namatay din siya. Pangatlo, in the book of Acts, nung kinrucify na ang Panginoon, di ba nagtipon-tipon at takot na takot yung mga disipulo? Nakapinid ng pinto at sila'y nananalangin. No? At sinabi doon na kasama nila si Maria na nananalangin. Hindi yung mga alagad ay nananalangin kay Maria, kundi sila, kasama nila, si Maria, na nananalangin. So, even the Bible disputes those ideas na ipinangalat sa kasaysayan. Para ngayon ay masasabi natin, meron ng mga mananamba ni Maria at yan ay napakamali, mga kapatid, sapagkat hindi dapat siya object of worship. No? So, ano po ang hamon dito, mga kapatid? Make sure you know the Jesus you are worshiping and that you are truly worshiping Him. Siguraduhin natin na kung ang sinasamba natin ay ang Panginoon, siya ang tunay na Jesus, nagkatawang tao, walang kasalanan, at kung sinasabi natin siya ang Jesus na sinasamba natin, siguraduhin natin na siya talaga ang sinasamba natin. No? Alam nyo, ang tindi ng trabaho ng Diablo sa Pilipinas. No? Merong Jesus na maitim, merong Jesus na bata, merong Jesus na kinakalong, merong Jesus na hanggang ngayon nakapako pa sa krus. No? Kaya pag tinanong mo ang Pilipino, kilala mo ba si Jesus? Oo naman. Sinong Jesus yun? Is He God, the God of the Bible? Is He the second person of the Trinity? No? Merong Jesus na tao lang.
Kaya, mas pernicious, sabi natin, mas delikado yung half-truth kaysa complete untruth. Kasi yung complete untruth, makikilala mo kaagad eh. Pero yung half-truth, merong kalahating totoo, pwede ka pang malin lang, no? Maloko ka. Kaya mag-ingat po tayo. Pangatlo, at dito tayo magtatapos, ano pang sinasabi nung Luke chapter 1, 35. 35 sabi, ikaw ay lililima ng banal na espiritu, ikaw ay magbubuntis at ang iyong isisilang ay banal. Karuktong po nun, the Son of God, anak ng Diyos. The title Son of God is referring to God, to the Lord Jesus Christ as He is a deity. Siya ay Diyos. So, ang isinilang ay tao, pero sabi siya rin ay Diyos. Paano nangyari yun? Ayun nga yung sinasabi sa atin ng chapter 1, verse 35 ng Luke. Kaya gusto natin itong tignan. Ano? Sabi, the natures of Jesus is the continuing center of controversy both in the past and in the present. No? Sa nakalipas na panahon, ano yan? Kontrobersiya yan. Yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang pagkatao. No? At sa ating makabagong panahon, kontrobersiya din yan. Nung unang panahon, ang kinu-question yung kanyang humanity. Yung kanyang, humanity niya. Sa ating panahon, ang kinu-question naman ay yung kanyang deity, yung kanyang pagka-Diyos. So, gusto ko lang gumawa ng paglatag para ipakita sa inyo kasi sabi, in the past, there were unrelenting disputes about His humanity. In the present, there are prevailing unbelief about His deity. During the New Testament period, meron pong tinatawag na Gnosticism. Ito po ang paniniwala about knowledge. Ginosko or Gnosko means knowledge in the Greek. At meron tinatawag doon na merong grupo na tinatawag ay Gnostics. They believe in a special knowledge. Maaring ikaw ay mananampalataya, pero kung wala ka nitong special knowledge nito, you do not belong to the group. You do not belong to the right religion. At ito ay mga, sila ay nagpapasikat sa kanilang kaisipan sa mga pagsasabi na meron silang mga kaalaman na hindi alam ng mga ordinaryong tao. At ang isa sa kanilang mga turo ay, ang Panginoong Jesucristo ay hindi pumarito sa laman. Diba? Pag nagbabasa kayo ng 1 John, 2 John, 3rd and 4th John, naobserbahan nyo ba na sinasabi doon, no, 1 John 4 chapter 2, na he who does not believe that Christ came in the flesh is of the Antichrist. Nung unang binabasa ko ito, parang hindi ako makapaniwala na meron palang naniniwala na ang Panginoong Yesus ay hindi nagparito sa laman. Remember, John was battling the people who are believing that Jesus Christ did not really come into the flesh, in flesh. Nung unang panahon pala, merong hindi naniniwala na ang Panginoon ay pumunta sa lupa, sa laman. And that was happening in the New Testament time. During the 2nd up to the 5th century, there were many Christological heresies. No, babanggitin ko lamang, the Ebionism and Arianism stresses the humanity but coming to the point denying the full divinity of Christ. Yung Docetism naman, Apollinarianism, stresses the divinity to the point of diminishing the true humanity of Christ. Baliktad naman, Nestorianism and Eutychianism, no, ay pinapakita naman ito, it deals with the two natures of Christ relating to each other in the one person of Christ. No, dito naman ang kanilang confusion. Paano ba? Si Kristo ba ay tao na naging Diyos o inabsorb ng pagka-Diyos niya yung kanyang pagiging tao? O ito ba ay mode of existence lamang? Yung Trinity pinapaliwanag na tinatawag na modalism o yung tinatawag na Apollinarianism na ang paghalintulad ay parang yelo. Minsan ang yelo tubig, minsan ito ay solid, minsan ito ay nag-evaporate. It has different modes of existence. Hindi yun ang paliwanag ng Trinity. Ano? At yun ay pinasinungalingan din ng
mga councils in those generations bilang mali, no? At hindi lamang 'yon, sa ating panahon, sabi, Islam, which is about 2 billion sa ating kasalukuyang panahon, explicitly denies the deity of Christ, including Hinduism, 1.6 billion, and Buddhism, 0.5 billion followers. Ang lahat ng major religions na ito is denying the deity of Christ. Now, yung mga religion naman na nanggaling sa Christianity, na naligaw ng landas, no? The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, the Jehovah's Witnesses, over 25 million at the present. Jesus is their Lord and Savior, but they do not show, no? They don't believe that He is God. Ito po yung mga nagmula sa Kristyanismo na naligaw ng landas dahil nagkaroon sila ng sariling Biblia at mga propeta apart from Christianity. So, lahat from the New Testament time to the 2nd to the 5th century hanggang sa ating kapanahunan, these people are denying the deity of the Lord Jesus Christ. No? At hindi natin kayang mabilang ang dami nila na hindi naniniwala dito sa sinasabi ng Luke chapter 1 verse 35 that the Lord Jesus Christ has two natures. He is man and He is God. He is fully man and He is fully God. 100% man and 100% God. Hindi po 50-50 yun. No, yun po ang paliwanag ng scripture sa atin. He is fully man and He is fully God. Alam niyo po ba, no, sa loob ng iglesia, meron ding ganito, no? Inside the Christian church, there are people who profess to believe that Jesus is their Lord and Savior, but does not show that they believe in Him. Hindi nakikita. Ano? They treat the Lord with contempt in their lack of submission to Christ and His will. Nililibak nila ang Panginoon, bagamat sinasabi nilang ang Panginoon ang kanilang Panginoon na tagapagligtas, pero walang pagpapasakop, walang pagkilala ng kanyang kalooban. Kaya in Titus chapter 1 verse 16, sinabi ni Paul kay Titus, sabi niya, there are those who will come in the last time, they have a form of godliness, but denying it by their works. They are detestable, they are disobedient, and they are unfit for any good work. Merong mga tao na merong anyo ng kabanalan, pero hindi angkop. Sabi, they deny it by their works. Sabi nila, Kristiyano sila. Pero bakit ang pamumuhay nila parang hindi Kristiyano? Eh, hindi lang pala makikita natin sa world religions, hindi lang natin makikita sa mga kulto, makikita rin pala natin sa loob ng professing church that there are people who are called Christians, but they are denying the power and the works of the Christian. Sabi ng tagasulat, sabi ni Pablo, they are detestable. Sila ay karumal-dumal, disobedient, unfit for any good work. Hindi sila dapat sa mabubuting gawa. Eh baka tayo yung Kristiyano na merong ganitong kulay, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Detestable, karumal-dumal, abominable. Sipin mo, hindi yan salita ng tao, yan ay salita ng Diyos. Sabi, hindi sila angkop sa anumang mabuting gawa. Kahit gumagawa sila ng mabuti, ang kanilang profession ay sa nuso, pero hindi sila sa puso. Kaya ang kanilang buhay ay hindi sumasalamin sa tunay na pagkilala sa ating Panginoon na tao at Diyos in its fullness. No? So, anong puntos natin dito mga kapatid? Ito po yung nagpapaliwanag. Ang talatang ito ang nagpapaliwanag sa atin that it was achieved. No? The Son of God was born in one person, fully man and fully God. And it was achieved without inheriting
the sins of Adam. Posible pala yon na ang Panginoon ay isilang na walang kasalanan at ang Panginoon na isinilang ay Diyos at ito ay naging posible na hindi siya nabahiran ng kasalanan ni Adan. In more technical terms, yan po ay tinatawag sa theology na hypostatic union. No? Hypostatic union. Kung mahilig kayo sa theology, yan ang paliwanag that God is fully man, that the Lord Jesus Christ is fully man and fully God, and it is in one person, in the one person with two natures. Paano nangyari yon? Yun nga yung pinapaliwanag ng Biblia. So, paano natin po i-apply ito sa ating mga buhay, no? Sabi, pagtiwalaan natin, no? Trust the unique divine authority of the Son of God for your salvation and hope. Walang ibang persona sa buong nilalang o sa lahat sa buong universe. Iisa lang ang merong ganitong person, fully God and fully man. Kaya siya lang ang pwede natin pagtiwalaan sa kaligtasan at pag-asa ng ating kaluluwa. Nung nakarampong Biyernes, ang topic natin sa ating evangelistic Bible study is Jesus Christ, the only Savior of sinners. At ito rin ang dinidiin ng kaisipan na ito. Wala nang ibang katulad ang Panginoon, fully God, fully man. Isa lang ang tagapagligtas, fully God, fully man. He is able to sympathize with our sins and all our weaknesses, but He is also righteous and He is also God, that He is able to pay for our sins. Kaya kung hindi si Kristo ang tagapagligtas mo, there is no salvation outside of Christ. Wala nang ibang tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At wala ka ng ibang pupuntahan kung naghahanap ka ng tagapagligtas tungkol sa kasalanan. Kaya, paano ito pumapasok sa inyong isipan? Kung wala nang ibang tagapagligtas kasi nag-iisa lang ang Panginoong Yesus na Diyos tao. And that was possible through the incarnation. So ano po ang challenge sa atin? We must let the theological implications profoundly affect our heart and our life. Ang ganitong kaalaman ay hindi dapat manatili sa ating utak. Ito ay dapat bumaba sa ating puso. At sabi, we must be possessed by a very strong conviction about His person that must result to true worship. Dapat nating maunawaan ang Kanyang persona at dapat ito ay mauwi sa isang tunay na pagsamba. Sumasamba tayo sa Panginoong Hesukristo. No? Yan po ang implication para sa atin. We must know that this knowledge does not come from the power of our own understanding, but from revelation. Pangalawa, hindi natin kayang tanggapin yan kung walang paunang hakbang ng Diyos na binigyan tayo ng pangunawa. Nakita niyo ba? Napaka hirap maunawaan ang mga bagay na ito. Pero sinabi ng Biblia sa atin, 1 John 5:20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we might know Him who is true and that we are in Him who is true in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Napakalinaw mga kapatid, ano? He is the true God and eternal life. God gave us an understanding that we might know Him who is true. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kaisipan, ng pangunawa, para maunawaan natin na si Jesucristo ang totoo at siya lamang ang tunay na Diyos at ang Panginoon na tagapagligtas. O? Kaya, sabi natin, dapat ma-possess tayo. Alam niyo po yung napopossess, yung nasasapian, no? But sinabi natin, we must be possessed with this conviction. Ano po ang kaibahan ng being convinced and being convicted? Being convinced, you hold the truth. Being convicted, the truth holds you.
Yung katotohanan ng bumabalot sa iyo so that you cannot do anything but believe. Maniwala sa Panginoon. No? At patungkol doon sa pangalawang sinabi natin, ang Panginoon lamang nagbibigay sa atin ng understanding para maunawaan natin itong premise that God is, the Lord Jesus Christ in one person has two natures. He is the God-man and He is the only God-man. Matatanggap lang daw natin yan kung bibigyan tayo ng pangunawa ng Diyos. Paano yung hindi bibigyan ng pangunawa? Kasalanan ba nila kung hindi nila matanggap yan? Of course. May pananagutan sila. Katulad ni Maria, sabi, thou hast found favor in God. Bagamat makasalanan din siya, nakasumpong siya ng pabor sa Panginoon, siya ay ginamit ng Panginoon para maging daluyan ng Panginoong Jesucristo. Ganon din ang katayuan natin. Tayo makasalanan at nasa ilalim tayo ng kadiliman na hindi natin kayang tanggalin sa ating sarili. Ang Panginoon lamang ang makakatanggal ng kadiliman na yan. Para mayakap natin ang katotohanan na si Jesucristo lamang ang tanging Diyos-tao sa isang persona na pwede nating maging tagapagligtas. Paano natin yan illustrate, mga kapatid? Naalala nyo sa New Testament, yung taong ginamot ng Panginoon sa kanyang kabulagan? He was born blind. At nung ginamot siya ng Panginoon, hindi niya nga alam kung sino yung nagpagaling sa kanya. Sabi ng mga tao, sabihin mo sa amin kung sinong nagpagaling sa'yo. Hindi ko alam, basta ang alam ko, dati akong bulag. Pero ngayon ay nakakakita na ako. At ganyan ang katayuan natin, mga kapatid. We cannot explain how we are able to embrace this truth. Dati tayong bulag. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero binigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon upang mayakap natin ang mga bagay na ito. Kaya nung natagpuan ng Panginoon ang taong bulag sa templo, sinabi ng Panginoon, sino nagpagaling sa'yo? Sabi, hindi ko po alam kung sino. Ako yon, sabi ng Panginoon. Hindi, sabi ng taong bulag, sabihin mo sa akin upang masampa ko siya. Sabihin mo sa akin kung sinong nag-alis ng kabulagan ko para masampa ko siya. Sabi ng Panginoon, I am He. Go and sin no more. Sabi ng Panginoon. Ako nagpagaling sa'yo, umayo ka at huwag ka na magkasala. No, apparently, that blindness was caused by sin. And when you discover who removed that blindness, it must go to a point that you must worship Him. At ganito yon, mga kapatid. Kaya alalahanin natin, Luke 31 verse 35 or Luke 1 verse 35 tells us that the Holy Spirit's overshadowing was God's way of bringing His glory down to earth. Ito ang paraan ng Diyos upang ibaba niya ang kaluwalhatian dito sa lupa. It was God's unique way of tabernacling with us in the person of His Son. In Mary, the glory cloud descended to create a person, Jesus, the Son of God. Ang pagdimlim, ang paglilim ng Espiritu ay ang natatanging paraan ng Diyos upang siya ay manahan sa atin sa katauhan ng kanyang anak. So in closing, mga kapatid, anong ibig sabihin nito sa atin? Because the Son of God is the living temple, God is no longer distant. We have perfect access to the Father through the Lord Jesus Christ. Kung bumaba ang Panginoon dito sa lupa, meron na tayong tuwirang daan patungo sa ating Ama. Pangalawa, the same Spirit power that made Christ holy is available to us. Ang nagpabanal sa Panginoong Jesus, sa kanyang pagiging tao, sa pagsilang niya ng walang kasalanan, ay siya ring banal na Espiritu na available sa atin, mga kapatid. At kaya niya tayong pabanalin. Ano? So, His presence is our power to overcome sin and live an impossible life. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ating
At ang kanyang presensya sa buhay natin ay ito ang magpapaging lakas natin para mapaglabanan natin ang kasalanan sa ating buhay na imposible nating ipamuhay na walang kasalanan kung wala ang banal na Espiritu. Sabi ng isang author, don't just admire the miracle of the incarnation. Believe in the Son of God. He tabernacled with us so that we may live with God forever. Believe in Him today. Huwag mo lang hangaan ang himala. Manampalataya ka sa anak ng Diyos. Siya'y nakisama sa atin upang tayo makapamuhay na kasama ng Diyos magpakailanman. Manampalataya ka sa Kanya ngayon. So itong panawagan natin, mga kaibigan, mga kapatid. We are always praying that we will come to know the Lord Jesus Christ as He is taught in the Bible. Marami pa tayong mga anak, marami pa tayong mahal sa buhay na hindi kilala ang Panginoon. And they have been with us for quite some time in our church. Ang dalangin natin, dahil alam natin ang Panginoon nagbibigay ng liwanag sa atin para mayakap natin ang mga katotohanan ito. That God might give us an understanding, that we might know Him who is true, and that we are in Him, the Lord Jesus Christ, who is both man and both God, the Son of God, na siyang tagapagligtas ng mga makasalanan. So, kung ibinibilang mo ang sarili mo na makasalanan, naunawaan mo na ang bagay na ito, kilanin mo ang Panginoong Yesus. Siya lamang ang pwedeng tagapagligtas. Hindi mo siya ma-appreciate kung hindi mo kilala ang sarili mo na makasalanan ka. Magkakaroon lamang ng value sa iyo na siya ay tagapagligtas kung alam mo na ikaw ay makasalanan at wala kang pag-asa na maligtas. At saka ka lang maghahanap ng tagapagligtas. So, you must learn first the bad news that you are a sinner and you need to be saved from sin. From the power of sin, from the slavery of sin, and from the punishment of sin. Kailangan kang iligtas dyan. At kung hindi mo naiintindihan yan, hindi magiging of value ang isang tagapagligtas sa iyo. Kaya ang unang kailangan mong malaman ay ikaw ay makasalanan. Wala kang pag-asa sa harap ng Diyos. Kailangan mo ng isang tagapagligtas. Lumapit ka kay Kristo sapagkat si Kristo lamang ang tagapagligtas. Sabi, it is through the Holy Spirit that Jesus Christ was born on earth to be fully man and to be fully God, and to know Him is to find salvation in His name. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Sa isang talatang ito ay nakita namin kung gaano ito kabuntis ng mga kaalaman na dapat naming yakapin. Ang banal na Espiritu na siyang instrumento ng pagparito ng aming Panginoon. Ang pagiging walang kasalanan ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang kanyang likas o persona na siya ay mayroong dalawang likas ng tao at likas ng Diyos na mayayakap lang namin sa pamamagitan ng pag-alis mo ng aming kabulagan at makapanampalataya kami sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, itulot mo na ang mga salitang ito ay maging malinaw sa amin na nakikinig at ito ay mayakap namin sa biyaya na nagmumula rin sa iyo, na malibang kami ay kahabagan mo, ang mga mahal namin sa buhay na maaring nakikinig, nakatingin, tumatango, ngunit walang pagpasok ng katotohanan. Panginoon, kahabagan mo kami. Kahabagan mo ang mga taong nasisinaga ng iyong ebanghelyo, ngunit walang epekto, Panginoon, sapagkat hindi mo pa sila kinikilos. At Panginoon, bilang mga kasalanan, sila'y mananagot sa iyo, Panginoon. Alam namin pag dumating ka, nang wala silang kaugnayan sa iyo, ay haharap ang lahat ng tao sa paghatol. Kabilang ang mga taong nakarinig ng matapat na pangangaral tungkol sa iyo, Panginoon. Kaya igawad mo ang kaligtasan sa sino man na nasa aming hanay at nauunawa ng mga bagay na ito. Purihin ka sa iyong mga salita, itong aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Atin pong awitin ang ating closing hymn.